Ito ang pantasya ng halos karamihan ng mga babae. Women love the man they cannot fully have. Mahirap ipaliwanag, ngunit kapag naunawaan mo yan, mas maiintindihan mo kung paano tumatakbo ang isip ng mga babae pagdating sa atraksyon nila sa mga lalaki. Kaya sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang 8 dahilan kung bakit mas gusto ng babae ang lalaking hindi nila kayang makuha. Basta-basta, hit the like and subscribe button dahil matinding aral na naman ang matututunan mo sa video na ito. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations! Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Number 1, scarcity creates value. Sa prinsipyo pa lang ng ekonomiya, malinaw na kung ano ang bihira siya ang mahalaga. Pero hindi lang ito batas ng pera, ito rin ay batas ng human psychology. Isipin mo ito, kapag ang isang babae ay sanay na makatanggap ng atensyon araw-araw, messages, compliments, likes, nagiging normal na lang ito sa kanya. Wala nang impact, wala nang bigat. Ngayon biglang may isang lalaki na hindi sumusunod sa pattern. Hindi siya laging nagre-reply. Hindi siya nagpapakita ng sobrang interes. Hindi siya madaling maabot. Ano ang nangyayari? Biglang nagkakaroon ng shift sa isip ng babae. Bakit siya iba? Bakit parang hindi ako mahalaga sa kanya? Anong meron sa lalaking to? At diyan nagsisimula ang laro. Ayon sa mga ideya ng mga philosopher tulad ni, ang tao ay mas na-attract sa bagay na hindi niya lubos na makontrol. Dahil ang control ay nagbibigay ng comfort, pero ang kakulangan ng control ang nagbibigay ng excitement. Kapag ikaw ay laging available, nawawala ang tensyon, nawawala ang curiosity. Para kang libreng produkto, kahit gaano ka pakaganda, kung libre ka lang, hindi ka pinapahalagahan. Pero kapag ikaw ay bihira, limitado, at may sariling mundo, nagiging premium ka sa paningin niya. Tandaan mo ito, hindi ka nagiging mahalaga dahil sa dami ng binibigay mo, nagiging mahalaga ka dahil sa hirap kang makuha. Number 2, challenge stimulates desire. Ang attraction ay hindi lang tungkol sa itsura o galing magsalita. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi nakikita, tension. Ang tension ang dahilan kung bakit hindi kanya makalimutan. Ito ang dahilan kung bakit kanya naiisip kahit wala ka. Kapag ang isang babae ay nakakita ng lalaking madaling makuha, lahat ng gusto niya, ibibigay mo agad. Wala nang dahilan para mag-invest siya emotionally. Pero kapag hindi kanya agad makuha, kapag kailangan kanyang intindihin, kapag kailangan niyang hulaan ang galaw mo, kapag hindi siya sigurado kung gusto mo ba siya o hindi, doon nagsisimula ang obsession. Ang tawa'y likas na hinahanap ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam, ng paghahangad at pag-abot. Hindi tayo na-addict sa mga bagay na madali. Na-addict tayo sa mga bagay na kailangan nating paghirapan. Kaya kung ikaw ay isang lalaki na agad sumusuko sa emosyon, agad nagpapakita ng sobrang interes, agad naglalatag ng sarili mo, hindi ka nagiging exciting. Pero kung ikaw ay may control, may distansya, at may sariling direksyon, pinipilit mo siyang maghabol ng kahulugan tungkol sa'yo. At tandaan mo ito, kapag ang babae ang nag-invest ng emosyon, siya ang mas nahuhulog. Hindi dahil ikaw ang humabol, kundi dahil ikaw ang naging hamon na gusto niyang malampasan. Number 3, mystery fuels obsession. May isang bagay na hindi kayang labanan ng isip ng tao, ang hindi niya maintindihan. Kapag ang isang lalaki ay bukas na bukas, lahat ng iniisip niya sinasabi, lahat ng ginagawa niya ipinapakita, walang natitirang puwang para sa imahinasyon. At kapag walang imahinasyon, walang obsession. Pero kapag ikaw ay may lalim, may tahimik na bahagi, may mga bagay na hindi mo agad ibinubunyag, nagkakaroon siya ng dahilan para isipin ka. Anong klaseng tao siya? Bakit parang may tinatago siya? Bakit parang hindi ko siya mabasa? At doon nagsisimula ang mental loop. Ayon sa mga ideya ni Carl Jung, ang tao ay naakit sa unknown dahil ito ay sumasalamin sa sarili niyang unconscious desires. Kapag hindi kanya lubos na kilala, pinupunan ng isip niya ang kakulangan at kadalasan, mas pinapaganda pa niya ang imahe mo. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang gusto niya. Ang bersyon mo sa isip niya ang kinahuhumalingan niya. Kaya mas nagiging makapangyarihan ang misteryo kaysa sa katotohanan. Ang lalaking maingay, oversharing, at laging nagpapaliwanag ng sarili. Madaling makalimutan. Pero ang lalaking may lalim, may katahimikan, at may kontrol sa kung ano lang ang ipinapakita, siya ang nagiging palaisipan. At tandaan mo ito, ang isip na hindi makahanap ng sagot, hindi tumitigil sa paghahanap. Number 4, emotional control is power. Sa mundo ng attraction,
Hindi panalo ang pinakamaingay, kundi ang pinakakontrolado. Ang lalaking madaling maapektuhan, konting scene lang kinakabahan na, konting lamig nag-overthink na, konting attention nahuhulog na agad. Anong nakikita ng babae dito? Walang stability, walang control. Ngayon, ikumpara mo sa lalaking kalmado. Hindi siya reactive, hindi siya madaling mataranta, hindi siya umaasa sa validation ng babae para maramdaman ang halaga niya. May sarili siyang sentro. Ayon kay Niccolò Machiavelli, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kakayahang kontrolin ang sarili bago kontrolin ang sitwasyon. At sa attraction ganun din. Kapag ikaw ay kontrolado sa emosyon, hindi ka madaling mamanipulate, hindi ka madaling paikutin, at iyon ang nagbibigay sa iyo ng presensya na bihira. Dahil karamihan ng lalaki ngayon, alipin ang emosyon nila, alipin ang validation, alipin ang atensyon, alipin ang pagnanasa. Pero ang lalaking may emotional control, siya ang hindi naghahabol. At dahil hindi siya naghahabol, siya ang hinahabol. Tandaan mo ito, ang tunay na lakas ay hindi sa pagpapakita ng emosyon, kundi sa kakayahang piliin kung kailan mo ito ipapakita. Number 5, validation is a drug. May isang bagay na bihirang aminin ng karamihan, pero totoo, ang validation ay parang droga. Sa panahon ngayon, lalo na sa social media, ang isang babae ay sanay na makatanggap ng atensyon. Isang post lang, may likes na. Isang story lang, may replies na. Isang selfie lang, may mga lalaking handang purihin siya kahit hindi niya kilala. At dito pumapasok ang problema. Kapag lahat nagbibigay ng validation, nawawala ang value nito. Nagiging normal, nagiging cheap, nagiging ingay na lang sa background. Ngayon isipin mo ang isang lalaki na hindi basta-basta nagbibigay ng papuri. Hindi siya agad humahanga. Hindi siya madaling ma-impress. Hindi siya nagpapadala sa itsura lang. Ano ang epekto nito? Biglang nag-iiba ang dynamics. Bakit parang hindi ako special sa kanya? Bakit hindi niya ako pinapansin tulad ng iba? May kulang ba sa akin? At dyan nagsisimula ang paghahangad. Ayon sa obserbasyon ni Robert Greene, mas pinahahalagahan ng tao ang approval na mahirap makuha kaysa sa approval na ibinibigay ng lahat. Ibig sabihin kung ikaw ay kagaya ng karamihan, walang tigil sa papuri, walang tigil sa atensyon, nawawala ang impact mo. Pero kung ikaw ay selective, may standard, at hindi basta-basta nagbibigay ng validation, nagiging reward ang attention mo. At tandaan mo ito, ang validation na pinaghirapan, mas malakas ang tama kaysa sa validation na libre. Number 6, detachment is value. Ito ang isa sa pinaka-hindi maintindihan ng maraming lalaki. Bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking parang walang pakialam? Ang sagot, hindi ito tungkol sa pagiging cold. Ito ay tungkol sa detachment. Ang lalaking detached ay hindi umiikot ang mundo sa babae. May sarili siyang direksyon, may sarili siyang goals, may sarili siyang buhay na hindi nakadepende sa atensyon ng kahit sino. At ito ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang aura. Hindi siya needy, hindi siya desperado, hindi siya naghahabol. At dahil dito, nagiging iba siya sa karamihan. Ayon sa filosofiya ni Marcus Aurelius, ang isang tao ay nagiging malakas kapag hindi siya kontrolado ng mga bagay na wala sa kanyang control, kabilang na ang opinyon at atensyon ng iba. Ngayon, ilagay mo ito sa context ng attraction. Kapag ang isang babae ay nakakita ng lalaking hindi umaasa sa kanya para maging masaya, hindi umaasa sa kanya para maramdaman ang halaga niya, nagkakaroon siya ng tanong, kung hindi niya ako kailangan, bakit gusto ko siya? At diyan nagiging mas malalim ang attraction. Kasi ang totoo, ang taong hindi nangangailangan, siya ang mas pinipili. Samantalang ang lalaking uhaw na uhaw sa babae, lahat gagawin para lang mapansin. Nakikita ito bilang kahinaan. Walang direksyon, walang kontrol, walang sariling mundo. Pero ang lalaking may detachment, siya ang may buhay na worth pasukin. At tandaan mo ito, hindi ka nagiging attractive dahil kailangan mo siya. Nagiging attractive ka kapag pinipili mo siya, kahit hindi mo siya kailangan. Number 7, unpredictability triggers dopamine. May isang bagay na tahimik pero makapangyarihan sa likod ng attraction. Dopamine. Ito ang chemical sa utak na responsable sa excitement, anticipation at addiction. At alam mo kung kailan ito pinakalumalakas? Hindi kapag sigurado ka, kundi kapag hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Kapag ang isang lalaki ay predictable, parehong oras magchat-chat, parehong paraan magpakita ng interest, parehong energy araw-araw, unti-unting nawawala ang thrill. Nagiging routine, nagiging boring, nagiging normal.
Pero kapag ikaw ay unpredictable, minsan nandyan, minsan wala. Minsan warm, minsan distant. Minsan interesado, minsan tahimik. Nagkakaroon ng emotional spikes. At ayon sa mga prinsipyo ng behavioral psychology na pinaigting ni B.F. Skinner, ang tinatawag na intermittent reinforcement ang pinaka-nakaka-addict na pattern ng reward. Ito ang parehong mekanismo sa sugal. Hindi ka na-addict dahil lagi kang nananalo. Na-addict ka dahil minsan ka lang manalo. At sa bawat minsan na iyon, umaasa kang maulit. Ganon din sa attraction. Kapag hindi niya alam kung kailan ka magiging sweet o kailan ka magiging distant, mas lalo siyang na-hook. Mas lalo kanyang iniisip, mas lalo kanyang hinahanap. Dahil ang utak niya ay naghahanap ng pattern, pero hindi niya ito makuha. At tandaan mo ito, hindi consistency ang nakaka-addict, kundi ang uncertainty na may halong pag-asa. Number 8. Boundaries command respect. Ito ang huling katotohanan na madalas hindi kayang tanggapin ng karamihan. Hindi ka mamahalin kung hindi ka muna nire-respeto. At ang respeto, hindi ito hinihingi. Ito ay ipinapakita sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. Kapag ikaw ay lalaking walang boundaries, lahat ng gusto niya sinusunod mo. Lahat ng hiling niya ibinibigay mo. Kahit mali na, kahit nakakababa na ng dignidad mo, go ka pa rin. Anong nakikita niya? Walang spine, walang limitasyon, walang self-respect. At ang lalaking walang respeto sa sarili, hindi rin kayang respetuhin ng iba. Ngayon, ikumpara mo sa lalaking may boundaries. May mga bagay siyang hindi tinatanggap. May mga bagay siyang hindi pinapayagan. May mga pagkakataon na kaya niyang magsabi ng hindi, kahit pa mawala ang babae. At dito nagbabago ang lahat. Ayon sa ideya ni Sun Tzu, ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging agresibo, kundi sa pagkakaroon ng kontrol at malinaw na limitasyon. Sa attraction ganun din, kapag hindi ka niya kayang kontrolin, kapag hindi ka niya kayang paikutin, kapag hindi ka basta sumusunod, doon ka nagiging seryoso sa paningin niya. Dahil alam niyang hindi ka laruan. At tandaan mo ito, ang lalaking kayang mawala kaysa magpakababa, siya ang lalaking hindi basta-basta iniiwan. Sa huli ito ang mapait na katotohanan. Hindi hinahabol ang tunay na attraction, ito ay pinaparamdam. At hindi ito tungkol sa pagiging malamig o manhid, kundi sa pagiging buo bilang tao. Kung gusto mong tumaas ang value mo, huwag mong ibigay ang sarili mo ng buo agad-agad. Trabahuhin mo ang sarili mo, itayo mo ang purpose mo, at hayaang ang attraction ang kusang lumapit sa iyo. Dahil ang lalaking hindi madaling makuha, siya ang lalaking hindi basta-basta nakakalimutan. Kung may natutunan ka, alam mo na ang gagawin.